Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa may Naik, Cavite, dito sa may Barangay Malainin Bago. At siyempre dahil may nagre-request sa atin kung merong school na malapit sa mga pabahay dito sa Naik, Cavite, no? So ngayon ipapasyal ko kayo doon sa mga school from kinder, elementary at saka high school na mismong nasa loob ng pabahay ng gobyerno. So ngayon nandito tayo sa kung tawagin ay balay. So yung parang pinaka-general na tawag dito sa pabahay ng gobyerno na to, ito yung tapat niya ay balay. Pero nahahati ito sa 4 na subdivision. So ang isa ay Rancho Verde 1, Rancho Verde 2, Caridad at St. Mary Magdalene. So pagka nakita ninyo yung orasan na yan, yung gate, ito yung gate. So ito na yung balay. At dito, sa loob niyan, napakalapit dito sa gate, yung eskwelahan ng kinder, elementary, high school, at sana pagdating ng araw, magkaroon na rin ng senior high, no? Sa loob mismo ng pabahay ng gobyerno. So dito napakarami kasing pabahay ng gobyerno dito sa may Malainin Bago. At halos siguro mga ilang libong pabahay ito kasi ito na nandito sa loob. Maliban pa dun sa kabila na yun. Ayun lang yung Erika, oh. Ayun lang. Sabi, nakikita nyo ba? Wait lang. Ayan, nadyan lang. O, lipat natin yung camera para mas makita nyo ng maayos. So, ayan, oh. Ito yung highway. Ito yung highway kasi merong nag-aayos na sasakyan. Galing doon, main road yan. Papasok ko dito. Diretso lang yan. So, marami kayong madadaan ng mga pabahay dyan. Malainin Park. Tapos yung 3 story na pabahay ng gobyerno, and then yung Erika, susunod na itong balay. So basta nakita nyo na ito, itong gate niya na merong orasan sa harap, ito na yung balay. At dito nakatayo yung eskwelahan, no? Na nasa loob mismo ng pabahay. So pagka dumire-diretso tayo dito, papunta na yan ng Molino, Barangay Molino, Barangay Luma, at marami rin pa tayong makikita ang mga pabahay ng gobyerno. Nandoon yung pabahay ng mga sundalo, and then yung pabahay pa rin sa mga informal settler, saka pabahay pa rin sa informal settler sa bandang dulo. Okay? So ayan, pasok tayo. Itutur ko kayo kung nasaan mismo yung location ng school dito sa loob ng pabahay ng gobyerno. Okay? So ayan, start na tayo. Papasok tayo at ayan, marami nang dumadaan dito kasi napakarami ng residente mismo dito sa pabahay na to. At halos puno na. So ayan, pasok tayo dito sa gate. Dito sa gate na to, ayun yung terminal ng tricycle. At makikita nyo na rin, marami na rin mga kainan na itinayo mismo dito sa gilid ng pabahay ng gobyerno. So ito yung main entrance. Basta yan, makita nyo yung ano. So ayan, halos lahat dito may mga nakatira na itong bahay na to, kaya makikita nyo napaayos na nila yung harapan except dito sa kanan na to. Ito yung pagpasok nyo ng gate, pinaka main road. So maganda rin kasi may plant box. Para sa akin maganda yan kasi may plant box. At isa pa, matutuwa ka, lemongrass na yung itinanim ng mga residente. Ay, shout out doon. Mga residente dito. Para nang sa ganun meron silang maani. Okay? So ayan, makikita nyo, paligid, halos kasi may mga pamilya na yan, may mga residente na. Itong highway na to. At yan, syempre, may mga nagtatayo na rin pharmacy mismo. So itong crossing na to, itong unang kanto galing dun sa gate. So makikita na natin dito yung school. So ayan na yung school ng elementary hanggang sa school. So parang 2 years pa lang siyang ginagamit. At makikita nyo itong bakanting lupa na to. Ang original na gagawin dito yung basketball court. At saka magtatayo pa ng isang eskwelahan dito sa tabi niyan. So sana pagdating ng araw magawa yon. At makikita nyo yung building na yun, ayun naman yung multipurpose hall
Okay, so ito na yung crossing. Ito yung unang kanto pagpasok natin sa gate. So ayan, may pharmacy at yun lang yung gate. So pagpasok nyo dito, ito na kagad yung makikita niyo. Makikita nyo na kagad yung school ng elementary hanggang high school. So yung kinder nakahiwalay, nandoon sa kabila, pero ipapasyal ko din kayo. Lapitan natin para mas makita nyo mas maayos. Okay? So may music lang, i-off muna natin. Okay, so ito na yung lalapitan na natin. In-off muna natin yung camera natin doon kasi may music doon, makaka-copyright tayo. So ito yung paligid ng school na dito. Bali, ang tawag dito sa school na to ay Malainin Bago Integrated School. So kaya kung kayo mapapatira na sa pabahay ng gobyerno, parang siya yung center, no, sa mga pabahay lahat. At yan, siyempre may pasok na dahil 8 na ata ng umaga. So ayan yung school. Napakaganda kasi yung mga residente, yung mga anak na nalipat dito o narelocate dito sa pabahay na to, hindi na kailangan lumayo pa mismo dito sa loob ng pabahay, meron ng eskwelahan. So sana hopefully pagdating ng araw, magkaroon pa ng extra dahil may shift na yung pasok dito. May pang umaga, pang hapon dun sa grade school. Yung high school, so isang shift pa lang dahil 2 section pa lang, hanggang second year high school. So hopefully sa susunod na taon magkaroon na rin ng third year at saka fourth year para naman yung talagang lahat ng mga estudyante ay ma-accommodate na mismo dito sa eskwelahan na nandito mismo sa loob ng pabahay ng gobyerno. So di ba nakakatuwa dahil may school na. Ayun na nga pala, doon sa mga gustong mag-enroll, so ongoing na pala yung enrollees din, no? Pwede na kayo magpa-enroll dito kung sino man yung gustong kahit pa paano makatipid na nakatira o na-relocate na sa pabahay ng gobyerno dahil nandito na. Dahil kung lalabas pa kayo, mamamasahe pa kayo ng medyo malaki pagkabali ka, mga 25 pesos, no? So ito, nandito na, lalakarin na lang ng mga anak ko ninyo yung pagpunta sa eskwelahan. So ilinuulit ko, elementary grade 1 hanggang grade 6, tapos first year and second year high school pala yun nandito. Grade 7 and grade 8. Okay? So ikot na tayo. Ikot ko kayo kung gaano kalaki para. Tapos after natin dito, so ayan yung lugar dito. Kain tate. Sige. So ayan, ito yung pinakaligod. Makikita niyo na ayan, may mga estudyante na halos start na kasi ng ano. Tapos after natin dito, tuloy tayo dun sa tawag dito sa kinder para magkaroon kayo ng idea. Babalik tayo dun sa main road, ikot tayo dun. So pinakikita ko lang na ito yung ano, at ito syempre yung lugar ng school. Ayan, makikita nyo, yan, nakikita nyo ba? May mga estudyante na yan nag-aaral. Di ko alam kung nakikita nyo na. So, okay yan, ikot tayo dito. Batapos, ikot lang, balik din tayo dun sa may main road nitong pabahay ng gobyerno. So pagpasok mo, ayun na yung main road niya. So ayun, ito na yung likod. Paikot. So, sama kayo sa tour natin para makita nyo rin in case na gusto nyong kung baga naghahanap kayo ng school na malapit sa mga pabahay ng gobyerno. So ito na yung pinakamalapit kasi sa yung sentro. Dito mismo yan sa may Malainin Bago. So ito na yung multipurpose hall, no? At ito na yung likod. Ito yung isa pang plan, itong lugar na to. Ito yung mag-additional pa ng isang building pa para sa school na itatayo dito kasi napakadami. Lahat dito halos puno na yung mga bahay na nandito nasa 5,000 o 6,000 na mga houses yung mga nakatayo dito mismo sa balay. Okay, so yun, balik tayo dun sa main road. Napakalapit na, ito na yung main road na dito.
So syempre, common yung mga business like sari-sari store. Tapos kung ano pa, bahala na kung anong diskarte yung mga magagawa ng mga residente o mga pamilya, no? Na negosyo mismo sa loob ng bahay, pabahay ng gobyerno. So ay makikita niyo yun, no? Merong tindahan na ng karne, ng baboy. So ito na yung main road uli. Galing tayo doon, no? Sa kabila. So yun, yung dulo, yung main entrance. So umikot lang tayo pag ganun. Lumusod din tayo. Hatid ko kayo dito para mas madali nyo masundan kung sakaling yung kinder pa yung anak ninyo. Ito yung magiging lugar para mas madali ninyong matuntun yung kinder dito sa loob ng pabahay. So sa susunod na kanto din lang yung daan, hindi isinama yung kinder. Ang ginawang kinder dito parang 2 o 3 bahay, no? Bahay na ganito. So pinag-isa para maging kindergarten. So yan, main road, ayan, kanya-kanya ng negosyo yung pinu-foot up. Bahala ka na kung anong negosyo gusto mong gawin. Basta. Oy, yan, shout out dun, oh. Dito, mas madali kasing makikita. So, yan, oh. May mga tao na rin yan. So, sa ngayon, mga bagong na-relocate pa lang sila dito from Pasay. Nakita nyo kung gaano na rin ka-busy. Time to time may mga dumadaan ng tricycle, motor. Dahil yun yung pinaka-main transportation mismo dito sa bayan ng Naik. Wala akong jeep, so tricycle. Tricycle yung mga main transportation dito. So yun, katulad dito sa kabila. Oh. Nakaput up na yung harapan, ginawa na nila sa store. Basta bahala ka na. So ito yung papunta na doon sa main road, may terminal din ng tricycle dito. Ito dito pagkahapon napaka-busy nito dito kasi naglalatag yung mga negosyante na nagtitinda. So bahala na, sari-sari na binibenta. So ito na yung kanto. Magmula doon sa gate doon. So mga pangilan ba to? Basta makikita nyo, dudulo lang. Pagka nakita nyo na itong lugar na to, yan lugar na yan, yung tindahan na yan, pinakamuhon niya. Kakanan kayo, papasok dito at dito nyo makikita yung kindergarten na eskwelahan. So, pabahay siya. Bahay siya na ginawa ng kindergarten. Okay, yan. Sama kayo, ha? Basta yung parang crossing na yan dyan. Yung crossing, kakanan kayo, papasok pagkagaling kayo ng gate. O, shoutout dito sa mga estudyante na to. So yun, nakikita nyo, may mga estudyante na kasi napakalapit na natin sa eskwelahan ng kinder. So nakahiwalay yung eskwelahan ng kinder doon sa elementary tsaka sa school. So 2 shift na yun, baka sa susunod na taon, yung mga hindi pa nalalaman ng mga nanay, mga magulang na may school na ginagamit ng eskwelahan dito sa loob mismo ng pabahay dito sa may balay, dito na sila mag-enroll. May eskwela naman sa labas. Problema, mamamasahe ka ng 25 pesos. Kung grade 1 o grade 6 yung anak mo niyo, 2 kayo, so 50 pesos na kaagad yun. Sabihin natin 40, balikan yun. Siyempre, kung uuwi ka, medyo malaki-laki din. So ito na yung school. Tuwa kasi halos kumpleto na. Para sa akin, kulang na lang ng ano na lang, 3rd year tsaka 4th year. So hopefully, yung mga susunod na taon, makumpleto na lahat. At ito pa, meron pang bakanting, may bakanting lote pa rito sa harap. Hindi natin alam kung ano yung plan nila. Pero, ito na yung lugar kung saan nandito yung, room pala ito, yung bahay mismo. Ayun, dalawang bahay yung ginawang school para, di ba, nakakatuwa dahil mismo dito sa loob lang nung meron na tayo mapoprovide na doon sa pag-aaral ng mga bata. Hindi na tayo lalabas,
di na tayo lalayo, dito na mismo sa loob ng community ng pabahay ng gobyerno, may kindergarten na, may eskwelahan na, no, para sa mga anak natin. So ayan, naglalabasan na yung mga estudyante na pang-umaga. Ito yung gate dun sa harap, main entrance. So pagka-exit na, dito na nila pinalalabas para yung mga papasok, hindi na makakasalubong, kumbaga hindi na magiging crowded, saka hindi na magkakasalubong. So pagdating na araw, maayos din yan. So 2 years pa lang namang ginagamit itong eskwela na to, kumbaga bagong bukas pa lang siya. Ito naman yung mga papasok na sa tanghali, yung main entrance. Okay, so yun, ito na yung end sa ngayon ng tour natin dito sa pabahay ng gobyerno. So yung content natin about dun sa mga eskwelahan. Kasi kung ma-relocate kayo dito, isang tanong kaagad natin sa isip natin malapit ba yung lugar sa mga school? So yun, ito yung isa, kasi mismo dito sa loob na ng pabahay, meron nang itinayong space. So ito palang nakikita natin na ito yung nursery. So yung kinder hanggang grade 6 magkakasama dun sa building kanina. And then yung first year saka second year, so sana hopefully by next year meron ng third year at saka fourth year. Sa pagsundo at paghatid sa kanilang mga anak na nag-aaral na dito. So 2 bahay yung ginawang bali 2 room ang nangyari. So hopefully baka pagdating ng araw, madagdagan pa yan. Kasi may bakante pa naman yung mga bahay na yan, no? Na po pwede pang gawin para lahat ng mga estudyante, yung mga kabataan, i-accommodate, no? Dito na mismo. Hindi na kailangan lumabas. Meron kasing eskwelahan malayo sa main road pa, sa highway. So yun nga, 25 pesos pamasahe. Kung ihahatid mo, so 50 na kagad sa one way mo. Iiwan mo ang anak mo, uuwi ka. So another 25. Babalik ka, parang sunduin. O another 25, 100 na. 2 kayong pabalik. 150. Diyos me. 150 ang magiging pamasahe mo kung sakasakaling maghahatid sundo ka dun sa magiging anak mo. Pero dito, ito na yung isa. Kaya kung sino man yung mga na-relocate sa mga pabahay, at yun, pinaalam ko na meron ng eskwelahan mismo sa loob ng pabahay. Dito yan sa may Malainin Bago. So marami kasing pabahay dito, no? Kung sakaling marirelocate kayo, sa may Malainin Bago, yung balay. Yung basta yung gate na merong orasan, no? Yung gate na merong orasan, so doon yung makikita yung eskwelahan na mismong nasa loob ng pabahay ng gobyerno. Okay, so go na tayo. Napapahaba na yung kwentuhan natin. Sana nabigyan ko kayo ng kunting idea about sa school, sa mga nagtatanong sa eskwelahan na nasa loob o malapit mismo sa pabahay ng gobyerno. So ito na yun. At siyempre nagpapasalamat ako sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nagsishare, at siyempre sa mga lahat ng mga nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Go na po tayo hanggang sa susunod po nating video regarding sa mga pabahay ng gobyerno. So kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod. Okay?